dapat gawin na para sa sarili mo, no? Para maalis yung dinaramdam mo kamong hinanakit sa magulang mo. Gagawin mo, mag-iisip ka lang na kung kaya ang nanay mo, tatay mo, hindi nagkagustuhan, lilitaw ka kaya sa maliwanag? Magiging tao ka kaya? Magkakaroon ka kaya ng damdamin? Makakaramdam ka kaya kundi dahil sa magulang mo, dahil kinasangkapan ng Diyos yun. Pagka ang mag-asawa nagsiping para magbuntis ang babae, dalawang bagay ang nagsasama. Isang cell sa babae, isang cell sa lalaki. Ang cell na ito yung sa lalaki, sperm cell, sa babae yung egg cell. Yun lang ang cell sa katawan natin na 23 lang ang chromosomes. Lahat ng cell sa buto, sa balat, sa laman, sa taba, sa lahat ng cell sa buong katawan, lahat ng bawat individual cell may 46 chromosomes. Every human cell. Pero yung egg cell, 23 lang. Yung sperm cell, 23 rin. Yun ang nagkikita pag nagtatalik ang lalaki at babae para ma-fertilize yung itlog ng babae, 23 plus 23, makakabuo ng isang cell na may 46 chromosomes. Yun ngayon ang unti-unting magdi-divide para maging 2 cell, 4, parami ng parami, hanggang magkaroon ng tinatawag na fetus o yung nagiging bata. Kung hindi sa nanay mo at sa tatay mo na nag-contribute, di ka tao ngayon. Kahit ano pa ang magulang mo, kahit na gaano pa sila kasama, kahit ano pa ang hinanakit na naidulot nila sa'yo, ang gagawin mo lang, kakalimutan mo lang naman yun Total, di ka naman patay. Kumpleto ka naman. Sa awa ng Panginoon, di ka bulag. Siguro kung pinagmalupitan ka nung ikaw ay bagong panganak, baka hindi ka nabuhay. Wala kasing taong nabubuhay na walang mag-aalaga. Ang tao hindi kagaya ng pawikan. Yung pawikan, pag ipinangitlog doon sa dalampasigan, tatakpan ng pawikan ng buhangin yung mga itlog niya. Pagdating ng tamang panahon, mapipisa yun. Walang nanayan, walang tatay. Parang ulilang bata yan Pero pag nakataka sila doon sa pinanggalingan nilang kung saan sila napisa, papunta yan sa tubig. Pag nakarating sa tubig yan, lawak-lawak na ng dagat. Huwag lang silang makakain ng ibang mga kumakain, lalaki na silang mag-isa. Parang yung isang manok na sisiw, yung manok na sisiw na yon, huwag lang makakain ng daga, pusa, aso, lalaki yung sisiw mag-isa. Pero ang tao hindi pwedeng ganon. Dapat may magpapadedi sa'yo. Yung sinasabing kasaysayan ni Tarzan, nalagaan ng mga unggoy. Maniwala ka, di totoo yun. Aalagaan ka ng unggoy, padididehin ka ba ng unggoy? Ka ba naman dededi ka sa unggoy? O kaya dededi ka sa gorilla? Hindi totoo yun. Ang tao kaya lang lumalaki, nagiging 1 buwan, 1 taon, 10 taon, 20. Mayroong mga kamay na humawak sa kanya, kumarga sa kanya, nagpakain sa kanya. Kaya kahit na bandang huli, ang paniwala natin, masama yung ginawa ng magulang natin sa atin, yon dapat na yon ay matakpan nung kanilang ginawa para ikaw ay lumaki at mabuhay. Kasangkapan sila ng Diyos para sa atin. Magagalit sa iyo ang Diyos pag hindi ka marunong kumilala ng utang na loob sa magulang. Ang anak, mayroon tayong utang na loob sa ating mga magulang. Ang mga anak, nararapat nating igalang ang ating ama at ina. Basahin natin ang 6:1 ng Efeso. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. May pangako ang Diyos pagka igagalang mo ang ama't ina, mabubuhay kang mabuti,
mabubuhay kang malaon sa lupa, hahaba ang buhay mo. Sabi ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos yun sa anak, nagagalang sa kanyang magulang, magmamahal sa kanyang magulang. Kaya paniwala ko ang dapat mong gawin, kung meron man silang nagawang mali sa'yo, maaalis yung hinanakit na dinaramdam mo. Ang pang-alis dyan, salita ng Diyos eh. Palitan mo ng paggalang. Palitan mo yung puot, yung pait ng pagmamahal. Maalis yan, pwede yun eh. Napapalitan yan, nababago yung ating kaisipan kung alam natin ang salita ng Diyos. Kung minsan pati ang ating damdamin, napagbabago ng salita ng Diyos. Palitan mo ng pagmamahal, ang salita kasi ng Diyos, igalang mo yung ama, ang iyong ina, siyang unang utos na may pangako. Kalimutan mo yon. Ang Diyos kinakalimutan nga yung ating kasalanan eh. Di ba pinapatawad tayo ng Diyos? Pagka tayo nagbalik loob, nagbautismo, nagbalik loob ka sa Diyos, yung mga kasalanan mo kahit ano pa yung pinapatawad yun eh. Basahin natin ang 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag nagbautismo, tatanggapin mo ang kaloob, papatawarin ang kasalanan mo. Kung ang Diyos marunong magpatawad, tayo pa. Yung Diyos hindi nagkakasala yun, hindi yun nagkakamali. Siya marunong umunawa sa mga nagkakamali, nagpapatawad siya. Ikaw nagkakamali ka eh, hindi ka naman kagaya ng Diyos eh. Hindi ka ba pwedeng magpatawad? Nagkakamali ka rin. Sa Mateo 6:14, ganito. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin. Kaya siguro ang payo ko sa'yo, kalimutan mo na lang yung hinanakit mo sa magulang mo. Kung nagkulang sila sa'yo, kinasangkapan naman sila ng Diyos para maging tao ka at makakita ka ng liwanag. Kasi lahat ng pait pwedeng maalis ng salita ng Diyos. Lahat ng sukal ng kalooban, lahat ng kung ano-anong mga damdaming masama, naaalis yan ng salita ng Diyos eh. 15:3 ng 1, pakinggan mo. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. At doon sa Santiago 1:21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. hiwalay natin yung karumihan, mga kasamaan, pag-iisip, mga damdaming masama. Tanggapin yung may kaamuan ang salitang itinanim. Yung salita na yun ang makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa, sabi ng banal na kasulatan.